We are now in our last topic for today, but get excited for more topics tomorrow. Sinong babalik bukas? O, lahat tayo bumalik ha. May magandang gagawin muli ang Panginoon bukas. Hallelujah. Praise God. Sige po, puna ho tayo, puna. Our next topic for today is win through daily warfare. Bakit itong topic natin? Dali. Yan. Hallelujah. Alam niyo po, sa ayaw natin at sa hindi tanggapin, tayo po araw-araw ay nakikipaglaban. Tama? Meron nga, halos minuto nakikipaglaban tayo. Amen? Panginoon, ngayong hapon, bigyan mo po kami ng kaunawaan. Paano kami magwawagi sa maya't maya naming pakikipaglaban sa kaaway. Salamat, Panginoon, sa iyong karunungan, katalinuhan, and wisdom, Lord, na ibinubuo sa amin ngayon upang maunawaan ka namin, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nais ko pong daladalahin natin yung paulit-ulit na sinasabi ni Ate Ces kanina, we have victory in the Lord Jesus Christ. And He has given us already that victory in all battles. Lagi po nating tatandaan yun, no? At isang realidad sa buhay ay bagamat minuto halos o oras-oras tayo ay humaharap sa labanan, yung accomplished work of the Lord Jesus Christ on the cross and His resurrection from the dead is bringing us the victory. So today, hayaan nating turuan tayo ng Lord ma-overcome ang bawat labanan na ating hinaharap. Amen po ba? Amen. Meron pong sinasabi sa Psalms 23, 1-3. So, una po, kailangan nating labanan itong dinidiscuss ko na, ano-ano yung lagi nating na-encounter na battle araw-araw. Una, warfare to receive rest and refreshment. Totoo ba? Sa hirap ng buhay ngayon, at sa dami ng dapat gawin at i-accomplish, nakakalimutan ang kapahingahan. Tama ba? Huwag na po tayong dumating sa pagkakataon na katulad ng nangyari sa akin. Sobra pong busy ni Ate Nelly. Lahat ng assignment, tinanguan. Hindi ko sinabing huwag tayong sumunod. Pero pag hindi nyo pa po narinig, sabihin nyo lang po ng maayos, ipagpe-pray ko po. Kung narinig natin, gawin natin. Sumunod tayo. Pag hindi pa, baka hindi pa panahon. Pero ang nangyari po kay Ate Nelly, sa dami po ng ginagawa, halos nawalan ako ng quality time sa Lord. Nagko-quiet time ako. Nagwo-worship. Pero alam mo yun, lahat ng oras ng pananalangin ko, ratsyada ako ng panalangin. Tapos, babay Lord, nakakalimutan ko ang makinig. Kaya nga, itong mga katuruan namin ngayon ay aming
ine-emphasize yung listening kasi natutunan po namin at ni-reveal ito ng Lord. Ngayon, kapag po tayo pinairal ang laman sa atin pong mga ginagawa araw-araw, mapapagod tayo. Ilang oras ang nagugugol sa Facebook, sa Twitter, sa Netflix. Umiingay. Alam niyo po ba na yung mga yan ay nakakapagod? Bakit? Kasi nauubusan ng panahon na dapat nare-refresh tayo ng presensya ng Diyos. Ay ano yung ating pinupuntahan dahil akala natin marirefresh tayo? Netflix. Nakaka-stress pa nga yan kung ano-ano mga pinagpapapanood nyo. Nagkikreate tuloy ng wants. Sabi ng Panginoon, the Lord is my shepherd, I will never be in want. Eh, huwag nating hayaan na yung enemy ang maglagay sa atin ng want, nung desire. Kasi pag siya ang naglagay, mali ang ilalagay. Amen? Sabi sa Psalms 23, 1-3, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sige, basahin natin. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Mga kapatid, itong verses na ito ay ginamit ng Panginoon sa akin mightily. Noon nga pong hindi na halos ako nakakabangon. From 63 kilos, I was down to 40. Dahil hindi ako nakakakain. Wala akong boses. 24/7 yung pain here at saka sa back. Grabe, hindi ko talagang muntik ko nang paniwalaan yung 3 months na lang daw. Pagod na pagod ako at the same time nag-aalala ko sa pamilya ko na nahihirapan din na mag-intindi sa akin. Mga kapatid, kung tayo ay nandun sa similar situation, let us rise up and be refreshed by the presence of God. Alam nyo, ang pinagawa ng Panginoon sa akin, talagang pinilit ko pong i-overcome lahat ng nararamdaman ko. Masakit. Hindi nga ho ako nakakakain. Walang boses. Hindi nila ako maintindihan kasi walang boses. Siya sabi ko, maintindihan ka ba? Tapos sila halos nagro-rotate. Nagbabantay kasi hindi ako nakakatulog. Binubuhat. Anong ginawa ng Lord? He allowed something to happen. Yung asawa ko suddenly needs to be hospitalized para operahan sa lumbar. Alam natin, delikado masyado ang opera sa spinal column. Ang sabi ng doktor, tingnan natin, no? Kung makakalakad siya, pero kung hindi ninyo pa operahan, in 1 week's time, lumpo ang asawa nyo. So nasa hospital siya, nasa bahay ako. I was alone with God. Sabi ko, Lord, nagkagano ng asawa ko dahil sa pagbubuhat sa akin. I was crying before the Lord. Ang sabi nung doktor, anak, sabi nung doktor, maghanda po kayo ng almost 1 million. Nung time po na yun, dahil labas-masok ako, Makati Med. Kasi nandun po yung mga doktor. Mura ba doon? Naubos po ang aking retirement. Lalo akong nag-alala. Lord, anong ipapa-opera ng asawa ko?
I was so anxious until I decided, Lord, take away this anxiety from me. Pagod na ako sa sakit kong ito. Makapangyarihan ka kaysa dito. Kaya uupo ako, tatayo ako at kakalimutan ko ang sakit na ito dahil hindi ito para sa akin. Dapat ganun tayo lalaban, mga kapatid. Tayo! Tayo! Hallelujah! Huwag tayong pabebe sa sakit. Amen po ba? Alam nyo, ang ginawa ko, tumayo ako, nakaupo po ako, I was able to manage, to sit, tuwang-tuwa ako. Masakit dito, tulo lahat sa akin, pati uhog ko. Sakit po. Pero umupo ako, at ang sabi ko, Lord, ang higaang ito, hindi na ito mag-iinit simula ngayon. Tatayo ako dahil sa kapangyarihan mo. Alam nyo ang ginawa ng Lord sa akin? Inalis ako from where I was. Maniwala kayo sa hindi, this happened to me. Inalis ako ng Lord from that bed. And suddenly, I am in a very beautiful garden. And in the garden siya parang park na may mga simentong benches na ganyan. And in one of the benches, I sat down and I was crying. No? Alam niyo yun, yung parang may self-pity pa. At the same time, nakikipaglaban, nakikipag-usap. Sabi ko, may pagtawag ka sa akin, Lord. Paano mangyayari kung 3 buwan na lang ang mangyayari sa akin? Paano? Mali ba yung narinig ko sa'yo? I was crying bitterly before the Lord. And then, someone came over. And he sat by my side. Ginanyan niya ako. Tapos nilapit niya ako sa kanya. I could hear him weep with me. I know he was our Lord Jesus kasi meron siya ditong sugat. Yung scar. Alam niyo, wala siyang sinabi, mga kapatid. Ang narinig ko ganito. At sa bawat hinagpis niya, I felt the release. I felt restoration. I felt the healing. And after that, mga kapatid, simula nun, umalis siya, walang sinabi kahit ano. Pero alam nyo, sobrang saya ko, mga kapatid. Sobrang saya ko that my Lord knows me. He understands what is happening to me. He cares for me. And He knows He has called me for something. Hindi niya nakakalimutan ang pagtawag niya at destiny natin. And so, from then on, mga kapatid, nagsimula akong lumakas. Nagkaroon ako unti-unti ng appetite to eat again. Nakatayo. Thank you. Nakalakad. At nakikita niyo na ako ngayon. Hallelujah. All glory to our loving God. At hindi po kami huminto doon. Ang buong pamilya, alam niyo nangyari po doon sa asawa ko, sabi ko, Lord, napakaganda ng
reviving experience na ito. Sana maranasan din ito ng asawa ko. Nasa hospital siya ngayon. Nagulat ako. On the 3rd day after operation, nakakalakad po yung asawa ko. To God be the glory. To God be the glory. At alam nyo, hindi po kami nagkautang sa hospital. Hallelujah! The Lord provided. The Lord provided for all of our needs. Alam nyo, nagulat ako nung magbabayad na yung anak ko ng bill. Sabi nung anak ko, Mami, tingnan mo yung account mo. Di ba ngayon pwede na makita online, di ka na pupunta ng bangko? Nagulat ako. Names na hindi ko kilala. May depositong pagkalalaking halaga. At yun ang pinagamit ng Lord. Nakatulong pa tayo sa isang may sakit sa Bohol. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. Ano po? Alam nyo ang ginagawa ng family? Even before hospital yung asawa ko, lagi po kaming nagpa-family devotion. Hindi po, walang mintis po yun, yung family altar. At nagkakaroon kami ng communion. Nare-remind kami dun sa finished work of the Lord on the cross through the Holy Communion. And it gave us strength to fight. It gave us strength to know that He is in control. At hindi imposible ang kagalingan. Amen? We just have to stand up and rebuke sickness. Palayasin ang kasakitan. Ano man ang nararamdaman ng laman, utusang lumayas at huwag pabayaan tayong igupo o talunin ng nararamdaman ng laman. Amen? Go forth. Be bold. Be bold. Hindi ko alam kung bakit ito paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Sabi niya, He is our shepherd, I shall not want. He makes us lie down in green pastures. Napapagal ka na ba? Nahihirapan ka na ba sa buhay? Humahaba na ba ang listahan ng utang mo? Hindi mo alam kung estudyante ka, kung saan ka kukuha ng pan-tuition fee, pangbili ng mga gamit for your projects, etc. Kapatid, etong sinasabi ng Lord, He makes us lie down in green pastures. Ano yung green pastures? Ano po yun? Masaganang state. It's an overflowing state of freshness of God's love and provisions. Amen? Amen? Praise the Lord. He leads me beside still waters. Hallelujah. He restores my soul. Windang na windang ng soul ko noon. Parang gusto ko nang bumigay. Total, makikita ko na ang ating Panginoon face to face. Ayaw kong mahirapan ang pamilya ko. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. And so let us fight by being victorious. Know who we are in Christ Jesus. And know who is Christ in us. Know what the Lord has triumphed over on the cross. Hallelujah. He restores our soul. He leads us in the path of righteousness for His name's sake. Alam nyo, sa araw-araw, kapag ginawa natin yun, hindi po madali, alam ko. Dahil nangyari nga sa akin. Laging hahadlangan ni Satanas ang pagpunta natin sa secret place natin. Kung saan minimit natin ang ating Panginoon. Hahadlangan niya lagi.
Bakit ako nun lamang, kung kailan na hospital tuloy yung asawa ko, nun lang ako umupo at naglakas ng loob. Nakikita nyo ang pandaraya ng kaaway? For few months, nadaya ako eh. Pero hindi ko yun hinayaang magpatuloy. God showed me the way out. Huwag nating papigil ang ating mga sarili na bigyan ng pagkakataon na magkaroon tayo ng quiet and quality time sa Panginoon. Napaka-importante po niyan, mga kapatid. Anong indicators na tayo ay hinahadlangan ni Satan? Bombarding us with busyness. That's one. No? Binibisi tayo. Di na tayo magkanda uga-uga sa ating mga dapat gawin. Akala natin, tayo lang ang pwedeng gumawa. Pwede naman palang mag-delegate paminsan-minsan. No, yung striving. Alam niyo yung striving? Hindi nagsusumikap, kundi nagpipilit. No? Striving. Ano pa? Pressure. Getting pressure to get things done. Nape-pressure. Naghahadali. Hindi maghintay sa Panginoon. At ano pa? Sudden, overwhelming distractions. Ginagamit tayo mightily ng Panginoon even noong prior pandemic. Pero nung ginawa ni Satanas, he prohibited me from doing the will of God. Hindi ako kumbaga nanalo siya for a while kasi hinayaan ko na yung business ay mangyari sa buhay ko at hindi ko nabigyan ng tamang panahon, tamang oras, tamang quality ang pakikipagniig sa ating Panginoon. Ginising po ako ng Lord. The Lord must be preaching. Nagpipreach yata ako ngayon to anybody na napapagal na, napapagod, nahihirapan, nalilito, hindi na malaman ang gagawin. Kapatid, ang Diyos naghihintay sa atin. We need to give extra effort to come to Him wholeheartedly and willing to fight. Willing to fight the flesh and listen to our God. Ano ang will ng Lord? Healing. Will ng Lord ang healing. Katulad nung kwento ko kanina. Sabi nung may sakit, ayaw kong gumaling. Will ba ng Lord yun? The Lord's will is for us para na tayo ay maging malusog, fit to do the will of God. So dapat yun ang ating puntahan. Yun ang ating asamin. Yun ang ating paniwalaan. Gusto ng Lord, He restores our souls and He is our refiner's fire. He completes and make over cutting hidden ties and removing wounds and trauma na tayo mismo kuminsan hindi natin alam. Meron akong nakilalang ganito. Ginagamit mightily ng Panginoon. So mightily na talaga namang kapag siya ay nagsalita, isang intercessor and prophet ito, talagang nangyayari ang sinasabi niya. Malakas ang kanyang pananampalataya sa Diyos. But she had some ties to somebody na may spirit ng manipulative spirit and Jezebel spirit. Alam nyo, ngayon, yung kapatid, hindi magamit ng Lord. Because
nahawahan. No, alam niyo yung Jezebel spirit, nahawahan siya. Nananagot sa magulang. Sumisigaw sa magulang, propeta, intercessor, sumasagot sa magulang, sumisigaw, nanunungayaw. Di ba ba? Mali yun. And so, we prayed to cut that ties na meron siya with that spirit. Unti-unti na pong bumabalik ang kaayusan sa kapatid na yon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, ulitin ko, anong will ng Diyos? Kagalingan at kampanatagan ng puso. Amen? And freedom from hidden ties and traumas na maaaring dahilan ng ating mga pag-iyak. No? Ang plano ng Diyos, He leads us besides still waters, kapahingahan. Hallelujah. Refreshing moments with God. We should be refreshed not by juices, nor Starbucks, nor Netflix. We should be refreshed by the presence of God. Amen? Ano pang klase ng warfare ang pinakikipaglaban natin araw-araw? Warfare for clarity to receive revelations, directions, and blueprints. Alam nyo, yung mga revelations, directions, and blueprints ay mahalaga sa atin. Tama po? Kailangan naririnig natin with our listening ears sa Diyos, itong mga ito. Hindi ito pwedeng manggaling sa tao. Let this come through the Holy Spirit. Ngayon, kapag ito ang nangyayari sa atin, we receive peace and wisdom from God, and that will help us receive and understand the heart of God. Ngayon, our God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Sabi yan sa 1 Corinthians 14:33. Sabi dyan, if any of you lacks wisdom, let him ask of God. Nakakatuwa na yung wisdom pala, hindi yan automatically ibibigay. Sabi dyan, if you lack wisdom, let him ask. Dapat pala tayong humingi. Let him ask in faith with no doubting. When we ask, dapat walang doubting. Amen? When we receive peace and wisdom from God, we will be able to receive and understand God's revelations, directions, blueprints, instructions, and others. Nakuha niyo po? Kapag meron kayong hindi maintindihan, you are in a battle with the enemy. Kasi ang author ng confusion ay sino? Si Satan. Fight it out. Rebuke the spirit of confusion. Rebuke the spirit of misunderstanding. Amen? Amen. Praise the Lord. So ang tactic ni Satan, he uses words against us. Satan's words against, pinauulanan tayo ng mga kasinungalingan. Huwag nating pakinggan. Alam niyo po, pag may sakit ka, pinapanalangin mo yung doktor at check-up mo. Tama ba? Tama? Pinagpe-pray yung doktor. Bakit mo pinagpe-pray? Para gamitin siya ng Lord sa tamang dapat gawin sa atin, sa may sakit. Tama po ba? Sino dito yung pupunta sa doktor at ipapanalangin ng todo, halos magdamag. Papanalangin yung doktor. Tapos pupunta sa doktor. Ang sabi ng doktor,
hindi po kayo pwedeng kumain ng karne. At ito po ang inyong iinumin. Pansamantala po, yan muna ang gagawin habang kayo po ay magpapa-CT scan para maintindihan natin anong nangyayari sa kaloob-looban nyo. Tama? Di ba ganyan ang doktor? Sino dito yung gantong ginagawa? Naku, ito naman mga doktor nito, kumukuha lang ng komisyon eh. Kung ano-ano mga pinagagawa dyan sa mga laboratory na yan, mga CT scan na yan. Hindi ba pinag-aralan nila yan? Hindi susundin. Pupunta sa iba. Pagpe-pray na naman yan. Kung anong sasabihin ng doktor, napakamamahal naman ng mga gamot na yan. Wag na. Gagaling din ako. Kapatid, we cannot mock God. Kung tayo'y lumalapit para ipag-pray ang doktor, let us trust the process of God. Amen? Katulad po nung nangyari sa akin, alam niyo po, natukoy po dahil sa panalangin din ng ilan sa inyo, ng kapatiran at ng pamilya at ng panalangin ko, hindi ilang hospitalan nang nangyari sa akin, hindi nakikita yung cancer. Ubo na ako ng ubo hanggang sa nawalan na ako ng boses, hindi nakikita yung cancer. Kasi pahapyaw yung prayer ko, Lord, bless mo itong doktor na ito. Nung ako'y nagseryoso ng panalangin ganito, hindi na ako papayag, Lord. Nagagamitin ng enemy ang mga doktor na yan. Pupunta ako sa gusto mong doktor. Sino pong doktor ang lalapitan ko? Nagulat po ako, nilagay ng Panginoon sa aking isip, pumunta ka sa ENT. Nuubo, walang boses, lahat na may doktor sa asthma, doktor sa lungs, di nakita yung cancer. Pero alam nyo, nung sumunod ako sa Lord, consciously, we followed the Lord, we went to ENT, may pinasok sa equipment dyan, may nasilip siya. Sabi niya, ito po yung ating isi-CT scan, yung tamang lugar. At doon nakita, nasaan yung cancer na pinakamalaking bukol. Nandun pala sa mediastinum, yung place, kung may mga medical students dito, medical people, it is between the lungs and the heart. Kaya hindi siya agad nakikita. At doon na-encapsulate pa sa aorta, sa isang ugat sa puso. Yun ay inaipit niya yung papunta dun sa aking vocal cords na nerve. Kaya pala, nawawalan ako ng boses. So, na-pinpoint, merong bukol. So, anong sunod? Ang sunod, pag-pray ulit kami, ano pong gagawin, Panginoon? Sabihin mo sa doktor, pumunta ka sa isang pulmonologist kasi meron akong, anong tawag dito, inkling na hindi yan dyan lang. Meron yan sa lungs. And so we went to a pulmonologist. Pray ulit, pray. Hanggang sa ni-refer na kami sa isang oncologist dahil yung pulmonologist pina-x-ray ay pina-CT scan ulit at nakita ang napakaraming bukol. Hindi lamang po dun sa mediastinum, marami na sa lungs at marami na sa liver. Ganun po katindi ang nangyari sa akin, mga kapatid. But we continued to pray. All of a sudden, tumawag yung oncologist. Dalhin nyo yung resulta, yung specimen ng biopsy, dalhin nyo doon sa St. Luke's at ipasuri ninyo anong klase ng cancer cell. Pray ulit kami, pray na makita anong klase ng cancer cell meron dito. At natukoy po, ngayon pala, lahat ng cancer cell or majority of cancer cells na known, meron ng gamot. Ngayon,
Nung makitang ganon, alam na ngayon ng oncologist, ito ho ang ibibigay na gamot. Ang akin lamang pong struggle nun, 180,000 per month ang simula. Saan man ako kukuha nun? Naubos na nga yung... alam niyo po, mabuti po ang Diyos. After few months taking that medicine, lumiit po yung mga bukel. Lumiit ang mga bukel, yung maliliit na wala. Hallelujah! Kaya po ako'y nakakatalon ngayon, nakakasayaw at nakakapunta dito sa Lopez, Quezon. Kasi kukunti na yung bukol. Hallelujah! Hindi na affected ang strength. Hindi na affected ang aking mobilization. Nakuha niyo po? We need to trust the Lord when we pray. Hindi yung ipagpe-pray natin, tapos we will defy what they will say. Ay, pinag-pray mo yan eh. Ay, ba't hindi mo susundin? Kaya, mga kapatid, may nangyayaring tug of war sa ating mga kaisipan most of the time. Tama? Lord, sa'yo ba galing to? Baka galing lang sa akin. Pag may pagdududa, wag mo nang i-pursue. But when you pray, Lord, kausapin mo po ako. Maniwala ka. Nakakausapin ka ng Lord. Lord, gamitin mo ang doktor na ito para ako'y gumaling. Maniwala ka sa sasabihin niya at sumunod. Amen po? Marireceive natin ang kagalingan. Kasi kung minsan, tuturuan tayo ng Lord ng process in life. Tulad nung nangyari sa akin, step by step, pinanalangin namin, step by step. Yun, natuto kami ng discipline. Natuto kami doon na every step of the way, we need to ask God. And when we pray and ask God, let us obey. Let us do the step of faith. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So remember this. The struggle against our ability to receive is because delivery is critical, especially during this season and the future seasons. Yung atin pong natatanggap from the Lord ay critical kasi yun yung ating bibitawan. Tama? Yun ang ating sasabihin. Yun ang ating i-declare. Kaya maging maingat, mga kapatid. Let us really listen to the voice of God. Alam natin, maraming boses tayong naririnig. Amen? Amen. Praise the Lord. Maraming boses, kaya may warfare against voice or voices. Nangusap ang Panginoon kay Paul sa Acts 18:9-10, in the night by a vision, do not be afraid, but speak and do not keep silent. For I am with you, and no one will attack you to hurt you, for I have many people in this city. Alam nyo, kung minsan naroroon tayo sa sitwasyon na sukol na tayo, seemingly wala na tayong way out, wala na. Kukuhanin na yung aming sasakyan, for example, kasi hindi namin mabayaran. Alam nyo, when we are in those kinds of situation, listen to the voice of God. He will guide us to go out from the situation. Hindi kayo patatakbuhin. Haharapin natin ang kautangan. Pero, the Lord sometimes will give us favor. Favor from men. Sige po, bibigyan ko pa kayo ng ilan pang panahon.
Marami pong patotoo na ganyan. Amen po ba? So let us fight against voices. Kasi pag nandun na tayo sa parang sukdula na, hindi, ang dami na nating maririnig na boses. Hindi ka nagagaling. Wala ka ng kapag-asa. Talagang ganyan yung sakit na yan eh. Talagang sumasakit yung ganyan. Nakalimutan natin. Nagpapagaling ang Diyos. Nagbubuhay nga ng patay eh. Amen? So, kailangan tayong makinig sa boses ng Diyos at hindi sa boses ni Satanas o boses ng sarili natin. Amen? Alam nyo, ang enemy's tactic, una, irarush ka. Tama? Be careful kapag ka may nagmamadali sa'yo. Maging maingat, mga kapatid. Mamadaliin ka, may tumawag sa anak ko, nagdadrive. May pinadala kami sa yung OTP, kailangan taga-BPI po kami, etc. Kailangan mong ipadala yan sa akin agad. Yung anak ko naman, nagdadrive, madaming focus, boy, naka-send. In few seconds, nakakuha agad mahigit 10,000 sa kanyang account. Kaya maging maingat, nagmamadali siya. Kailangan otherwise, yung account ninyo mafi-freeze. Bakit mafi-freeze? Wala ka namang kasalanan. Bakit mafi-freeze sa'yo yan? Wala ka namang utang. Sabi ko dun sa anak ko, hindi ko alam, mami, bakit ang tanga-tanga ko. Buti na lang, ibinalik siya sa senses niya at nakatawag agad sa kanya sa BPI pero may 10 na ang nawala. Nakita niyo po yun? Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Huwag po tayong parash. James 4:7 says, therefore, submit to God. Resist the devil and he will flee from you. Pag minamadali ka, mag-ingat po. Makipag-usap agad sa Diyos. Lord, is this from you? Talaga po bang dapat kong bilisan na to? Gawin ko na ito agad? Agad-agad? Now na po? Sasagot po ang Diyos. Let us revere Him. Ano pa? Ipupush ka. Sabi dun sa anak ko, ma-freeze ang account mo. Ay may kailangan siyang bayaran agad. In fact, papunta siya sa bangko sana dahil magwi-withdraw to pay. Pero hindi ho yung dapat ika-rattle niya. Pero alam niyo si Satan, he will push you. Sabi sa Genesis 3:13, di ba? Pinush niya si Eve. Di ba? Sabi dun sa Genesis, and the Lord God said to the woman, what is this you have done? The woman said, the serpent deceived me and I ate. Kasi pinush siya ng enemy. Kapatid, gusto nating manalo sa daily warfare natin, wag nating pakinggan si Satanas. Wag tayong pararas, wag tayong papupush. Sabihin mo sa katabi mo, no rush, no push. Listen to God. Ano pa? Wag tayong patatakot. Never allow Him to frighten us. Hallelujah. Sabi dun sa 1 Peter 5:8, be sober. Be vigilant because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Huwag tayong patatakot. Amen? Pag siya po ay brinake, sabi ng Lord, hindi yan ang tamang lalaki para sa'yo. Baka ako ito mandandalagat, wala na, buti nga ito yung nagtyagang manligaw sa akin, baka wala na manligaw. Do not be frightened by the enemy. Ano kung wala kang asawa? Mahal na mahal ka ng Diyos. We are the bride of Christ. Amen. Hallelujah.
So, what will shut down the voices? Una, the pure and clear prophetic ay mawawala sa ating kalagitnaan. Kaya po kami namamanhik, let us turn our churches to prophetic churches. Kasi kapag ito ang nawala, mawawala ang voice ng Diyos. Nakuha niyo po? Yung impostor na si Satanas, isa-shut down niya ang prophetic at pag aaway-awayin niya, sino dito yung mahilig mag-fault finding? Yan naman kasi. Wala naman kasi nang ginawa yan, kundi ganito. Kaya tayo'y nagkaganito. Sinong ganyan? Walang magaling kundi siya. Huwag tayong paggamit kay Satanas ng ganon. Hallelujah. These are indicators that true voices of hope will shut down and hide kapag ganito. And so let the prophetic move of the Spirit of God be strong in GIA 4A and beyond. Amen? Huwag nating pigilan ang boses ng Diyos. Yun ang ating goal, that we hear the Lord. We hear the Lord always. Amen? Ano pang klase ng pakikipaglaban ang nangyayari sa araw-araw? Warfare for what God is birthing through you. Naniniwala ka ba, kapatid, na may ipinanganganak ang Diyos sa'yo? May dinidevelop ang Diyos sa'yo? Katulad po nung nangyari sa amin, talagang tinuruan kami dun sa sitwasyon namin ng totoong pagtitiwala sa Diyos. Wala akong pinanghahawakang 1,000,000. Pero sabi ng Lord, sige, paopera mo. Kailangan narinig nyo sa Lord. Kailangan naririnig natin ang Diyos. He is birthing something in 4A and beyond. Mega harvest! He is birthing mega harvest for these churches. Let us allow it to happen and never allow the enemy to rule out this birthing of the Lord in us. Ano ginagawa ng enemy? Frequently targets you right where God is bringing favor, anointing, conviction, and vision. He seeks to ruin it by having you doubt yourself. Minamaliit mo bang sarili mo? Alala ko yung nag-share kanina, hindi po ako pastor. Baka po kayo tinatawag na pastor. Kaya nilagay kayo dyan sa posisyon na yan. Huwag po natin agad tanggihan. Huwag pong maliitin ang sarili o mawalan ng confidence, mga kapatid. Si Moses, nung pinili ng Diyos na ilabas ang Israelites from Egypt, anong sabi niya? Hindi ko kaya. Hindi ako marunong magsalita. Di ba? Kung ano sinabi niya. But he was used by the Lord mightily. Pinatulungan siya. Amen? Alam nyo, hindi natin dapat maliitin ang ating mga sarili. When the Lord calls you, He equips you. Amen? He enables you. Hindi siya tatawag ng hindi natin kakayanin kasi alam na niya yung buhay mo from A to Z. May magandang plano siya sa bawat isa sa atin, kasama doon yung destiny. Bukas, mas maiintindihan natin yan. Kaya walang a-absent. Hallelujah. So kung may warfare for what God is birthing through us, may ipinanganganak ang Diyos na great harvest, may binibuild din ang Diyos sa atin. Kailangan natin itong ipakipaglaban. Amen?
Hallelujah. How is the enemy working against what God is building in us? Paano? Ito yung opposition that results from the evident increase we have experienced as well as God's appointment for us. The enemy sees our new mantle. Naniniwala po ba kayo na ngayong panahong ito, sabi niya, bagong bagay. Sabihin mo nga, mga bagong bagay. Ang tinatanggap natin sa Lord. And therefore, my new mantle, alam niyo mantle, di ba si Elijah, may mantle, at ipinasa niya kay Elisha? Meron tayong bagong ganyan, mga kapatid. At nakikita yon ng kaaway. Hallelujah! Sudden fire. Ngayon, tayo, nire-revive ng Lord ang prophetic intercession. Bagong fire ito na nilalagay ng Lord sa buong Gia. It has started to sparkle. Kung makakausap nyo lang yung mga dinaanan naming mga simbahan, mga regions, mga kapatid, na-amaze kami sa kanilang mga patotoo kung ano ang nangyayari sa kanilang mga simbahan ngayon. There is a fire. There is a fire of revival that is happening in the churches. Let us receive it here in 4A and beyond. Hallelujah. In times like this, let us wage war when the enemy is keeping us, when God is building something in us. The Lord is building the multitudes na nandyan na sa durungawan at kumakatok na, papasok sa mga simbahan. Kapatid, wag nang magpatumpik-tumpik pa. Let us welcome the great harvest. Sabay lingon yung isa. Oh, son? Never doubt. Never doubt. Ngayon, bakit tayo may LPC? Ini-equip tayo ng Panginoon dahil sa pagdating na yan ng great harvest. Ano ba? Warfare to fight for our home. Nakikita nyo ang pagkilos ng enemy ngayon, yung tinuro ni Ate Ses kanina, yung nangyayari sa mga kabataan at mga magulang. Salamat sa Lord, walang ganun dito, Walang ganun sa 4A and beyond. Amen? Ang mga kabataan dito ay mapagmahal sa magulang. Ang mga kabataan dito ay sumusunod sa mga magulang. Dahil yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah! So let us continue to fight for our home. Hindi lamang po mga magulang ang magdadasal para sa ating mga tahanan. Children, let us join our parents in the family altar. Hindi pura cellphone, laptop, iPad, at kung ano-ano pa. Tapos pagka oras na ng family altar na, meron pa akong homework. Saka gagawin yung homework. Mga kabataan, join our parents. Dahil tinatarget din ng kaaway ang mga tahanan. Nakita niyo yung patotoo ni Ate Ses? It is happening everywhere. Kapag na-disappoint ang mga kabataan ngayon, alam niyo kung bakit? Ang tinuturo, sobra sa, lalo na po sa public, hindi ko minamaliit. Kailangan ma-upgrade. Pag-pray natin ang mga teachers, we salute them. But let us pray that as they teach the rights of children, balansehin po yan ng tama. Ang itinuturo daw po kasi sa maraming eskwelahan, ikaw magulang, ang trabaho mo ay mag-provide sa akin
para ako'y mabuhay at makapagtapos ng pag-aaral. That's all. Ganun lang ba? It's beyond that. The parents are supposed to hone us to be who God wanted us to be. Amen? So hindi po dapat natin ganun itinuturo yung rights of children and the roles of parents. Huwag pong ganun. Kaya nga napakaganda na yun pong ating home ministry. Salamat po. Yung ating home ministry, mga kapatid, ay napakayaman sa mga katuruan para maiwasan ang ganyan. So humingi lang po kayo ng mga teachings kay Ate Villas. Ang dami-dami po. Hallelujah. And so let us protect our homes through warfare. Panalangin po. Panalangin, mga kapatid, can protect our homes. Alam nyo, meron na isang nagpatotoo, nagkaroon daw po ng sunog sa lugar nila. At yung mag-anak stayed inside the house and prayed together earnestly sa Panginoon. Alam nyo, yung kabuuan ng palibot ng bahay nila, nasunog, bahay nila nag-iisang nakatayo. Walang kahit na anong natupok sa bahay nila. Praise the Lord. Hallelujah. Let us fight for our homes. Amen. Yung relationship inside the house, wag nating gawing cold. Let it be warm for each other. Love for each other to prevail. Mga magulang, wag pabayaan ng mga anak. Wag matakot sa angil ng anak. Wag matakot sa dabog ng anak. Kausaping mabuti. Wag sigawan. Wag suklian ang sigaw. Pagmamahal na pag-uusap, mga kapatid, ang ating ibigay. Amen? Amen. Praise the Lord. So, yan po yung mga araw-araw na mga, ayan o, the principalities, meron pa pala eh, the principalities of the hour, nagdi-divide, nagdi-distract, yung principalities na yan are attempting to fill homes with turmoil, disputing and discontent, away-away, hindi na nakukontento kung ano-anong mga inaasam, wage war on marriages that produce disagreements. Dami naghihiwalay, hindi po ba? Saksakan ng ganda ng ipinopost kapag kasalan. Sa mamahaling lugar, masasarap na pagkain at libo-libo ang gastos sa mga sinusuot. Pagkaraan ng 2 taon, maririnig mo, hiwalay. Para bang nagsubo lang ng kanin, ganun kadali ang paghihiwalay. Let us pray and guard our marriages, brothers and sisters. Kayong mga kabataan, soon you will get married. Marry the right person. At huwag kayong pumayag na yung hindi pagkakaunawaan ay gamitin ni Satanas for you to have broken homes. Ang dami ngayong broken families. Let us not allow that to happen in our midst. Amen? The Lord will cleanse the air and provide protection over and around them. Following that, magpartake po ng communion. When you pray together as a family, take communion, the Lord will guide and protect our homes. Amen? So yan po, mga practical pong nangyayari sa buhay na tayo'y nakikibaka sa ayaw natin sa hindi. Kung hindi mo yan alam, posibleng matalo tayo. Ngayong alam mo na, matuto na tayong makipaglaban. Madali lang naman. Panalangin. Because our God is victorious. Amen? Let us depend on our God. And never allow
our day to pass without giving the highest and the most quality of intimacy with Him, of communing with Him, of listening to Him. Amen? Amen? Malinaw po ba? Akin pong hinihingi ngayon na tumayo ang mga tatay ng tahanan. Yan. Hallelujah. And allow me to pray for you. Panginoon, nakikita mo po ang mga tatay na ito na mahal mo at nais mo na gamitin sila first and foremost to build your altar in their respective homes. Kaya Lord, we pray for your guidance that this will happen. After this, Lord, let them create an atmosphere at home na magiging masaya sila together with their children and wife, O God, para sumamba sa'yo at manalangin, Panginoon. Lord, anoint them to organize the family altars. In the name of Jesus, anoint them to hear from you during their family altars. Anoint them to experience you in their prayers and intercessions. In the name of Jesus. And Father, we pray that you make clear their assignments from you, O God. Bakit sila naging tatay? Bakit sila nandun sa komunidad na yon? Bakit ito ang kanilang mga anak? Lord, we pray, make it clear yung mga roles nila in the family, O God, in the name of Jesus. At hayaan mong matayuan nila ng tama ang kanilang responsibility na nakasulat sa iyong salita. In the name of Jesus. Maraming salamat for blessing them. Lord, yung may mga apo na, hayaan mo na yung kanilang mga apo ay kakitaan sila ng good examples sa mga lolo in the name of Jesus. Let yung mga apo ay kakitaan sila ng presensya mo. Na ikaw ay makilala nila through mga lolo at mga Lord, mga tatay ng tahanan na ito. Marami pong salamat. Ikaw ang maluwalhati sa bawat pamilyang nire-represent sa simbahang ito and their Lord beyond 4A. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo tayong lahat. Hallelujah. Taas ang ating mga kamay. Lord, araw-araw at kung minsan, bawat sandali may labanan. Naniniwala po kami, Lord, na sa'yo ay may victory. Turuan mo kaming laging manalangin dahil ito lamang ang paraan upang matalo ang bawat salakay ng kaaway sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, teach us to pray. Teach us to intercede. Pakita mo sa amin clearly nasaan ang kaaway and attack face-to-face, hand-to-hand battle with the enemy. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Kami ay may katagumpayan sa iyo. Bawat labanan na meron kami araw-araw, kami ay tagumpay. Let us shout it out. Kami ay may katagumpayan. In Christ Jesus, we will win all battles. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Sige po, upo na po tayo. Caution lang po. Pag-uwi,
Dahan-dahan. Walang iinit ang ulo. Ha? Sige po, bukas, we will start, Ate Veron, 8. We will start at 8 o'clock. So please be here early. Amen po? At kung meron pa po na pwedeng sumama sa inyo bukas, sama nyo. Sama nyo po para yung mga ginagawa ng Lord sa atin, maranasan din po nila. Amen? Praise the Lord. Panginoon, marami pong salamat na sa pag-uwi ng bawat isa, tanging pag-iingat mo ang kanilang makamtan, O Diyos. Salamat po sa makapangyarihan mong pagkilos na ginawa sa aming kalagitnaan ngayon. Lord, your thick blood of Jesus to cover each one of them, O God, that as they go home, they will bring peace, they will bring joy, they will bring your presence in their respective homes. In the name of Jesus. Let every home be surrendered to you, O God, and be your dwelling place in the name of Jesus. Salamat sa pag-iingat mo and bring them early tomorrow here. Bring them back together with the rest. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Na-bless po ba? Hindi po ba nasayang ang pagpunta? May amen, may hindi po. Opo, nagpapasalamat po kaming lahat sa inyo for the first day of our training that you stayed with us until the end. Maraming salamat po. God bless you.